Sa darating na February 16 ay may laban tayo na dapat aabangan. At ito ay ang laban ni Jibrio P. Benito ng Honolulu, Hawaii. At mukhang may dugong Pilipino ito mga katropa. At ang kanyang makakalaban ay si Abil Mejia. Pamilyar na sa atin ito mga katropa dahil dalawa ng boksingirong Pilipino ang magkasunod na pinataob nito. Unahin muna nating tingnan ang boxing statistic record nitong si Jibrio P. Benito. Mayroon itong 6 wins, 4 of those wins coming by way of knockout, undefeated, walang tabla. Lumalaban sa super featherweight division, mayroong knockout ratio na 66.67%, 29 years old na sa kasalukuyan. Orthodox ang kanyang boxing stance, may tangkad itong 5'6". Hindi nakalagay dito kung ilan yung kanyang o ano yung sukat sa kanyang reach mga katropa. So dito na lang tayo titingin sa kanyang huling tatlong laban. Noong April 20, 2024 ay nakaharap ni Benito itong si Christian Lorenzo at panalo siya via second round knockout. At noong July 26, 2024 ay nakalaban naman niya si Michael Land at panalo siya ng knockout sa round 2. Noong April 19, 2025 nakalaban niya si Sebastian Gutierrez at panalo siya via unanimous decision sa round 6. At dito naman tayo ngayon kay Abil Mejia. Titingnan natin yung boxing statistics nito. Mayroon itong laban na 10. 7 sa 10 laban ay tinapos via knockout, undefeated din, wala ring tabla. Parehong lumalaban sa super featherweight division. Mayroon itong 70% knockout ratio. 22 years old pa lamang sa kasalukuyan, so bata ito mga katropa. Orthodox ang kanyang boxing stance, may tangkad itong 5'10". So pagdating sa kanilang comparison, physical sa statistics mga katropa, no? Lamang itong si Abil Mejia ng 4 inches pagdating sa kanilang tangkad. Yun nga lang, pagdating sa kanilang reach ay hindi nakalagay dito mga katropa. Kaya dito na lang din tayo sa huling tatlong laban nitong si Abil Mejia. Noong May 17, 2025 ay nakaharap niya itong si Antonio Donton L. At nakuha niya yung panalo via unanimous decision sa round 6. At noong August 15, 2025, laban sa ating kababayan, veteranong kababayan na si Aston Palicte. Nakuha niya yung panalo, knockout sa round 2. Pero kung titingnan nyo yung laban na yun mga katropa, no, parang yung premature stoppage pero wala, tinigil pa rin ang referee. At tandaan natin, no, kung papanoorin nyo rin yung laban, napabagsak ng ating kababayan na si Aston Palicte itong si Abil Mejia sa round 1 at bumawi lang nga ito pagdating ng round 2, no? Pinaulanan niya ng mga malalakas na kombinasyon itong ating kababayan na si Aston Palicte at tinigil ng referee yung laban. At noong November 22, 2025 pa rin, nakaharap niya itong isa pa nating kababayan na si Jason Buenaobra. Tinapos niya rin yung ating kababayan sa loob lamang ng round 2. So, dito tayo sa 3 major factor, no? Yung pinaka-importanting major factor ng ating titingnan. Ito yung power comparison. Sa power comparison mga katropa, kahit mas mataas yung knockout ratio nitong si Abil Mejia, ay ilalagay ko pa rin na 50-50 dahil mayroon mabigat din yung mga suntok na tumatama nitong taga-Hawaii mga katropa na si Jibrio P. Benito, no? Na parang may dugong Pilipino ito. Mabigat din yung kanyang mga suntok mga katropa kapag tumatama. Palagay ko may paglalagyan din dito itong Yamado. Yamado sa laban na ito si Abil Mejia mga katropa. Napakalaking underdog dito ni Jibrio P. Benito kaya magandang abangan ito, no? Sa mga katropa na katulad ko mahilig mag-abang sa mga underdog. Ito potential din ito. Potential din ito na magbigay ng upset si Jibrio P. Benito. Idagdag pa natin na naghinandol na ito ngayon ni Coach Freddy Roach sa kanyang sa wildcard gym mga katropa. At ito namang si Abil Mejia ay kasalukuyang nagtitraining sa boxing gym ni Robert Garcia kaya parehong maganda yung conditioning siguro nila mga katropa. Kaya titingnan lang din natin pagdating sa mismong pagdating sa kanilang weigh-in kung may ipapakita, kung may mag-upload sa YouTube, titingnan natin at bago tayo mag-decide kung kanino tayo tataya. So pagdating dito sa speed and footwork mga katropa, medyo may pagkabagalan lang talaga yung galawan ni Jibrio kumpara dito kay
Abel Mejia mga katropa. Subalit, sa palagay ko naman mayroong tsansa talagang makasilat dito si Jibrio. Dahil nga kung si Aston Palicte nakatama nga dito, nakapabagsak nga dito sa kanya, no, sa loob ng round 1, ipalagay ko naman may tsansa din itong si Jibrio at idagdag pa natin mas bata ito, 29 years old lang kumpara sa ating pambato na si Aston Palicte mga katropa. 34 years old na kasi si Aston Palicte sa pagkakataong nagharap sila nito ni Abel Mejia. Ngayon, kaya pagdating sa speed and footwork, ibibigay ko na medyo lamang ng bahagya itong si Mejia mga katropa. Dito naman sa endurance at durability, palagay ko patas lang din sila mga katropa, no? Parihong hindi pa masyadong hinog yung kanilang endurance at durability, no? Hanggang 6 rounders pa lang sila mga katropa. Kaya sa palagay ko, pareho lang yung kanilang endurance at durability. Pero may malaking advantage talaga dito si Jibrio dahil hindi pa nagkaroon ng crack yung kanyang chain, no? Hindi katulad dito kay Abel Mejia na nasubukan niyang bumagsak. 2 beses nang bumagsak ito sa kanyang buong boxing career mga katropa, sa murang boxing career niya. Subalit, yun nga lang, nagawa niya pa rin ma-survive, no? Maipanalo ng impresibo yung mga laban mga katropa. Kaya magandang abangan din talaga ito. At lalo na sa mga katulad ko na mahilig din mag-abang sa mga underdog, ito yung magandang potensyal. Panoorin nyo na lang din mga katropa yung mga previous fight nila. Kayo na rin yung humusga, no? So dito, sa nabanggit ko nga kanina, handle ngayon si Jibrio Pibinito ni Coach Freddy, no, sa Wildcard Gym. At alaga ni Coach Freddy ito, nag-improve na rin ito sa kanyang paparating na laban, yung kanyang speed, no? Lalo na mayroon ding epekto din pag nabanggit na medyo magaling yung kalaban, dihado ka dito, palagay ko naman karoon ng psychological effect dan sa kanya na mag-ingat talaga siya dito at lalong magpursige. Kaya sa prediction ko dito mga katropa, hindi ko na patatagalin. Yung final prediction ko dito ay dito ako sa underdog nga pagdating sa laban na ito mga katropa. Kayo mga katropa, sa paningin ninyo, no? Tingnan nyo yung mga previous nilang laban. Sa palagay nyo ba may pag-asang manalo dito yung underdog na si Jibrio Pibinito? O lalamunin lang siya nitong Yamado na si Abel Mejia mga katropa? Hanggang dito na lang muna. Hanggang sa muli. Paki-like and subscribe po mga katropa.